Nawawala na ang kontrol sa Zone S. Kumpletong pagkawala ng kontrol. Humihingi ng tulong. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako ngayon din. Kamusta na kayong lahat? Ang tagal nating hindi nagkita. Dumating na ang malaking demonyo. Takbo na. Takbo na. Boss Xiao, siya ang pinakadelikadong tao sa Zone S. Mas mabuting pumili na lang kayo ng iba. Ziana. Namatay ang nanay mo noong 3 taon ka pa lang. Ninakaw ng tiyo at tiyahin mo ang kumpanya ng nanay mo. At ipinasok ka sa Juvenile Detention Center. Siyempre naman. Matutulungan kitang mabawi ang kumpanya ng nanay mo. Ang lakas naman ng loob mo. Ano ang kapalit? Gusto ko lang na maging anak mong babae ka. Para turuan mo siya. At pabalikin siya sa trabaho sa kumpanya. Madali lang, deal. Hindi ganoon kadali ang trabahong ito. 3 araw nang hindi umuwi ang batang ito. Address? Jiangcheng Phantom Bar. Yung Master Chiao, ang tagal mong hindi nagpakita. Ngayong gabi, lahat ng gastos. Isulat niyo sa pangalan ko. Mabuhay S.I. Young Master Xiao. Papa, Ano ang sinabi mo? Papa, magpapakilala ako si Tian Tian. Ang iyong legal na anak na babae. anong klaseng biro ito? Single ako mula nang ipanganak, 26 taon na. Saan ako kukuha ng anak na babaeng kasing laki mo? Pakiusap sa susunod na magpapanggap ka. Humanap ka naman ng mas believable na dahilan, okay? Pinapunta ako ni Lolo para sunduin ka at pumasok sa trabaho bukas. Ang pinakamasamang binata ng Jiangcheng, si Young Master Xiao, magtatrabaho. Batang babae, alam mo ba ang sinasabi mo? Mas malala pa ito kaysa sa pagsikat ng araw sa kanluran. Yung Master Chiao, talagang magtatrabaho ka? Huwag niyong pansinin ang baliw na ito. Tara, tuloy lang natin. Ngayong gabi, hindi tayo alis hanggat hindi lasing. Anong tingin-tingin ka dyan? Hindi ka pa ba nakakita ng nanliligaw? Naninigas ang MGA daliri, kulang ka sa kumpiyansa at naglalaro ang MGA mata. 15 degrees ang pagkalihis ng charm mo. Para kang 50 anyos na matabang tito. Batang hamog ka, wala kang alam. Ang ganda ko, kahit kumindat lang ako. Ang mga babaeng nagkakagusto sa akin, umaabot hanggang France. Di ba? Syempre Xiao She, mahal na mahal kita. Talaga? May sasabihin ako sa'yo. Baby, Puro itsura lang, walang kwenta. Sayang lang oras ko. Pwe. hoy, huwag kang aalis. Ano nung sinabi mo sa kanya kanina? Gusto mong malaman? Sumamagka sa Pawi. Hoy, bitawan mo. Maliit ka lang, ang lakas mo pala. Kanina. Ano talaga na sinabi mo sa kanya? Sabi ko, hindi ka kapable, kaya ako na lang ang inampon mo. Kadiri, hindi ako capable. Walang tao sa mundo na. Mas capable ka sa akin. Drive na tayo, Pawi. Parang sira yung gulong ng kotse ko. Baba ka nga, tingnan mo. Ang bata, umuwi ka na lang at uminom ng 6 na walnuts para lumakas ang utak mo. Ako, hindi talaga uwi. Paalam na. Impossible to. Ano? Hindi mo mabuksan? Ang kotse ko ay top level na bulletproof at bombproof. Kahit 10 kalabaw hindi makakabukas. Kahit gaano kakalakas, hindi mo to mabubuksan. Impossible. Bombproof ang kotse ko. Anong klaseng halimaw ka ba? Nabuksan mo? Anong klaseng salamang ka to? Pangkaraniwan lang. Sabi mo pangkaraniwan lang ang luxury car kong worth tens of millions. 2 pagpipilian. Umiwi ka, o
Uwi na ako. Ito na ang ika-negatibo, 66 na. Ngayon, si Boss Xiao ay naghanap ng bata para bantayan ang iyong master. Sa tingin ko, hindi abot ng 10 minuto, iyak na yan at alis. Magbasa ka, bukas may pasok sa company. Magbasa. Maliit ka lang, akala mo kung sino ka na. Payo ko sa'yo, huwag kang makialam. Magkano binigay sa'yo ng tatay ko? Doblehin ko. Ngayon, umalis ka na kung saan ka nang galing pwede. Magbasa. Ayaw mong sumunod. Gusto mo ng problema? Sige mga tao. Itapon niyo tong batang to, ngayon din. Batang babae. Umalis ka na lang ng mag-isa. Huwag mo kaming pahirapan. Nakikita mo ba ito? Masakit to kapag tumama sa'yo. Umalis ka na. Kung hindi, hindi kami magiging mabait sa'yo. Anong ginagawa mo? Maliit na halimaw. Pagsalakay sa pribadong ari-arian nito, ipapaaresto kita sa pulis. Pinirmahan ng tatay mo ang adoption papers. Ako na ngayon ang legal manganak. Hindi ko pinirmahan, hindi ko tatanggapin. Kahit mamatay ako, hindi ako magiging isang empleyado. Alisin mo na siya agad. Talaga? Pakiusap, yung master. Pumasok ka na sa trabaho. Kayong mga walang kwentang mga duwag. CJ, matapang ka talaga. Hindi na ako sasama sa'yo. Dalhin niyo siya palayo. Kahit gaano kalakas, bata ka lang naman. Gaano ba kalaki ang tapang mo? Natakot lang siya. At umiyak na parang bata. Ito ba yung daga na yan? Kung gusto niyo, ibibigay ko na lang sa inyo. Noong nasa juvenile detention ako, may mga alaga rin ako. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo. Alaga? Anong alaga? Huwag mo akong takutin. Huwag kang maraka, alaga lang naman. Ahas. Gagamba. Para sa'yo. Ayaf ka o. Buksan niyo ang pinto. Ilabas niyo ako. Tulong. SAA, huwag kang maingay, baka magreklamo ang kapitbahay. Young miss, nakamali kami. Sa susunod, kung saan mo kami ituro, doon kami pupunta. Kung ipahuli mo kami ng aso. Hindi kami hahabol ng manok. Kami, ganito ka kami nasakop. Sait siya muye ang nag-utos sa inyo? Alam kayo na siya yon. Ngayon, kunin niyo ang mga laruan niyang master sa kanyang kwarto at palitan ng mga libro. Ah, magagalit ang iyong master. Young miss, ito. Ang young master. Young miss, kukunin na namin agad. Gagawin namin ang trabaho. Ano? Tigil! Kayong mga magnanakaw, mga bandido, mga paksisi. Bitawan ang aking evangelion. Mga asawa ko yan. Huwag niyong hawakan ang aking saber figure. Ang gold na 1,900 at 82 na fight na yan, limited edition yan. Bitawan niyo sila. Buhay ko yan. Pamatay tao ito. Pamatay tao. Basahin mo to ngayong gabi, bukas pasok ka sa trabaho. Magbasa. Panaginip mo yan. Kahit mamatay ako, siksiyaw mo yan. Mula rito, kahit tumalon ako, hindi ko titingnan kahit isang salita. Ang buhok mo ay nakakasira sa imahe ng kumpanya. Ano ba ang alam mo? Ito ay sining ginugol ni Tony Ang. 8 oras, pinagsama ang postmodernong dekonstruksyon. At romantikong estilo ng baroke, ito ay bunga ng puso at dugo. Kahit hawakan mo ay kalaksahanan. Parang demo lang, gupit na mo. Hindi ko gugupitin, mas mabuti pang mawalan ng ulo kaysa magulo ang buhok. Ito ay usapin ng prinsipyo. Maliliit na demonyo, natatakot ka na? Laban tayo, alam mo na kung sino ang ama? Huwag kang lalapit. Ay, bitawan mo ako. Hindi pwedeng gupitin. Ang bawat milimetro ng buhok ng binata ay dinisenyo ng Royal Hairstylist ng Britanya.
Ang mga hibla sa harap ay lalong mahalaga, ito ang buhay ng binata. Buhay mo? Sige, gigupit ang KO. Buhok. Nawala lahat ng buhok ko. At ito, nakakasira sa imahe ng kumpanya. Alisin ko ng maayos. Ay, huwag galawin. Akala mo babalat ng baboy ako? Pek ito, idinikit ko lang. Idinikit, patunay. Tingnan mo. Pwedeng punasan, takot ako sa sakit, ayaw kong magpatato. Ikaw naman, tamad. 3 patakaran, una. Alas 8 ng umaga, dumating ka sa Xiao Corporation para magtrabaho. Pangalawa, sa oras ng trabaho, huwag kang gagawa ng anumang nakakasira sa imahe ng kumpanya. Pangatlo, uwi ka ng maayos pagkatapos ng trabaho. Huwag kang lalabas para magkalat. Sa ngayon ka? Sang-ayon. Mabuti, matulog ka na. Hindi. Magtrabaho. Parang libing lang. Mamamatay ako bago pumunta. Mukhang tulog na itong batang ito. Takas na. Multo. Ano ang ginagawa mo dito? Gusto mo bang takutin ako? Ano ang gusto mo? Wala, naglalakad lang ako sa gabi. CJ, nagpapuyat ka. Tingnan natin kung sino ang matitibay, ako ang prince ng gabi. Nakatayo ka sa pinto buong gabi, hindi ka matutulog. Natulog na ako. Natulog na ako ng nakadilat. Mas ligtas ang tulog na nakadilat at nakatayo. Natutunan ko sa Juvenile Hall. Juvenile Hall o training camp ng Special Forces ang pinuntahan mo. Ano ito? Hindi ko kakainin. Ano ang gusto mong kainin? Gusto ko ng dumpling at dapat gawa sa organic wheat flour ng Alps, handmade ang balat. Hokkaido sterile egg liquid na preserba, Yunnan leeks bilang pantulong. Puno ng kulay jade na palaman na gawa sa Iberian black pork ribs. Ano ibig sabihin nito? Ito ay palamang leeks at itlog. Talaga, sobrang gusto kong kainin to kung hindi ko to makakain. Wala akong lakas sa katawan. Kung kakainin mo to, makakapasok ka na sa trabaho. Pag kinain ko to, diretso ako sa opisina. Sige, hintayin mo. Miss, okay ka lang? Hahanap ako ng doktor. Huvak. Miss, masama ang nangyari. Tumakas siyang master. Hanayan mo akong lokahin? Ayaw mo na ng buhay? Sa wakas, nailayo ko na yung maliit na demonyo, mga tropa. Malaya na ako. Ang ibon ay lumilipad ng mataas. Xiao She, Itong Hairstyle Montag, Bagong Uso BA, 2, Art Performance BA, 2. Hairstyle. Ito ay post-war ruin style, gets mo? Para hindi pumasok sa trabaho. Bawat matigas at nakatayong buhok ko ay nagtatala ng aking nakakakilabot at matalinong kasaysayan ng pagtakas. Ito ay medalya ng karangalan, gets mo? Narinig ko yung babaeng pinahanap sa'yo na matanda sa inyo. Ay isang matinding karakter, kahit ikaw ay kaya niyang kontrolin. Kontrolin? Kalokohan. Sino ang makakakontrol sa akin? Ako ang #1 playboy ng Jiangcheng. Sixia umuye, ngayon ay kontrolado ko na siya. Sumusunod na siya sa akin, umiiyak na nagsasabing daddy. Huwag mo akong paalisin, hindi na kita pipilitin pumasok sa trabaho. Stern Ubo Stern. Xiao Xiao. Ano yon? May alikabok sa ulo mo, pahirin mo. Ito ay alikabok ng karangalan, hindi niyo nakita. Yung maliit na bata sa bahay nagluluto ng dumpling para sa akin. Tapos, daddy, pakisubukan mo ang aking dumpling. Ngayon ay sunod-sunuran na. Nagyakapan kami ng pabaliktad. Bakit ka biglang kumanta? Anga, yung maliit na babae. Noong humingi siya ng tawad sa akin, sinabi rin niyang gugupitan niya ako bilang pagbabayad pero matagal ko siyang pinigilan, hindi ko siya pinahawak kahit isang buhok. Ang ganda ng buhok ko, di ba? Likod, Xiao Xiao, tingnan mo ang likod. Sa likod, nakasulat ang 2 salita, walang katumbas. Ay, Umuwi ka na at pumasok sa trabaho.
Hindi ito bahay, ito ang teritoryo ng mga tropa. Hindi kita takot. At saka, ako ang tatay mo. Dapat tawagin mo akong tatay kapag nakita mo ako. Walang anak na babae ang nagpapaalam sa tatay. Ay. Huwag kang magalit, pamangkin. Uminom ka muna ng gatas para kumalma. Ikaw ang nagyaya sa tatay ko? Ay, malaking pagkakamali. Ako'y isang mabuting mamamayan. Napakabuting mamamayan. Inisip ka upi alang na. Si Xiao Xiao ay bumalik sa tamang landas at magtrabaho. Ang tanda-tanda mo na, wala ka pa ring trabaho. Hindi tama, hindi talaga tama. Xiao Xiao, pumunta ka na sa trabaho, pakiusa. Ayaw naming maging basag na salamin. Ayoko, gusto kong maglaro ng bilyar. Gusto mong makipagkumpetensya sa akin? SA Bilyar? Kung manalo ako, alis ako at hindi na kita pakikialaman. Kung manalo ka, babalik ka sa trabaho. At susundin mo lahat ng sasabihin ko sa hinaharap. Tiyak Kabiye. Taya. Bakit hindi? Hindi lang tayo taya. Ang talo ay dapat tanggapin ang resulta. At mag-ikot sa mesa ng bilyar habang kumakahol. Hindi mo na ako dapat pakialaman mula ngayon. Sid, Baby, ikaw na naman ang aasahan ko. Ikaw ang magwawagi. Ang nag-iisang golden Nanmuwood core sa Jiangcheng. Alam mo ba ang kahulugan ng unity of man and Q? Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay na kakayahan. Naku, Xiao She, ito ang Dragon King breaks the waves. sinasabing ang ulo nito ay gawasa. Meteorite na hinukay sa ilalim ng yelo ng Antarctica. Ang pula na tama nito. Ay may frost effect. Ang galing. Huwag mong isipin na niloloko kita. Ikaw ang unang tira. hindi, ikaw muna. CJ, ipapakita ko sa'yo ang kakayahan ng Prince of Billiards ng Jiangcheng. Magaling. Ang galing Montag, Xiao She. Ano ba yun? Tulaway. Naku, Ayoko na, ang puting bola ay walang direktang linya para tamaan ang anumang live ball. Ito ay dead ball. Paano ko ito tatamaan? aksidente lang ito. Pero walang solusyon ang bolang ito. Kung susundin mo ang rules, dapat bigyan mo ako ng free ball. Kung susuko ka, isusuko ko na lang ang kalahati. Hindi kailangan. Naku, kaya niya ito. Lumipad na ang takip ng kabaong ni Newton. Ang galing talaga. Kung ako ang nakagawa nito, Pwede kong ipagmayabang habang buhay. Kukuha ako ng CCTE sa boss. pakaralan ng frame by frame. Coincidence lang yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Swerteng-swerte pa rin sa ibaba. Naku, isang rolling pin lang, nakliyan ko na ang table. Sige, yui na tayo. Hindi yan counted. Yung jump shot mo kanina, swerte lang yon. Ayaw mong tanggapin? Ulitin natin. Ngayon, ikaw ang mag-break. Sige, ako na ang mag-break. Ni, nakahalusinate na ba ako? Isang tira lang gamit ang rolling pin. Nakliaran ang table. Parang pinatay lang ang langaw. Ano pa bang paglalabanan? Rolling pin lang ang gamit. Parang naglalaro ng nuclear bomb ang dali. Ang ipinagmamalaki kong billiard skill. Parang laruang bata lang kapag ikinumpara sa kanya. Ay, napakit ang white ball. Fall ka. Fall ka. Itong bola, talo ka na. Nanalo ka, kaya ayon sa usapan, alis na ako at hindi na kita pakikialaman. Ewan ko sa'yo, sumalungat ka pa sa akin. Xiao Muye. Tay, bakit ka nandito? Hoy, ako ang nanalo sa laban na to, napakit ang white ball. Fall siya. Ayon sa usapan, dapat siyang umalis. Hindi talaga ako pupunta sa opisina. Kahit sino pa ang pumigil. Walang magagawa. Talo ka. Tanggapin mo ang pagkatalo. Ay, pagkatapos matalo, dapat kang tumahol tulad ng aso. Tama na. Hindi maganda ang panalo mo. Pero, hindi mo siya pinabalik sa trabaho. Ang task mo ay bigo ka rin. Pasok kayo. Ito ang Juvenile Detention Center ninyo. Dalhin nyo na. Hoy, Lolo, isusubo mo talaga siya. Kung ayaw mong pumasok sa kumpanya, wala siyang choice kundi bumalik sa juvenile detention. Eh di, bad trip para sa kanya. Basta, hindi talaga ako babalik sa opisina. Hindi ko lang alam kung itong bata. Makakatagal pa ba sa loob? Malamig at basa-basa doon. Aw-aw, kanin lang ang pagkain. Kinakagat pa ng daga ang kuko. Binubuli at binubugbog pa. Anong sinasabi mo? Zayang. Ang liit-liit pa naman. Pagbalik, hindi ko alam kung ilang araw pa ang itatagal niya. May balita na noong nakaraang linggo. May isang suwail na inilabas, walang parte ng katawan ang hindi pasa.
Nakatayo at nakadilat ang mata, ligtas. Sanay sa bahay pitan. Miss, okay ka lang, Bea? Hahanap ako ng doktor. Huvak. Tigil. Bitawan mo siya. Anong ginagawa mo dito? Ako. Zeno ka? Huwag kang makialam sa trabaho namin. Ay naku, papasok na lang ako sa trabaho, pwede ba? Hindi mo siya pwedeng dalhin. Palif, dalhin na yan agad. Hala, Put ng ina, sugod. aray. Huwag niyong saktan ang mukha ko. Zeno ka talaga? Ako ang tatay niya. Tari. Takbo, tumakbo ka na. Huwag mo akong intindihin. Tema NA. Buti naman at natauhan kayong dalawa. Ngayong araw. Hindi ko na kayo papansinin. Ang galing. Ang galing talaga, anak. Ang drama ng tatay mong nagligtas sa anak. Napakasaya ng puso ko sa pagkakita. Ano nung sinabi mo? Magaling ang pag-arte ninyong dalawa. Magaling ang trabaho. Doble ang bayad sa inyo mamaya. Serbisyo kay Director Chiao. Peking drama. Bayad. Nagutsa ba kayo para lokohin ako, no? Ito ay panloloko. At pananakit ng damdamin. Isusumbong ko kayo. E bakit ka sumaklolo kanina? Ako ay isang buhay na lifeng. At saka, isang bata ka na inaapi ng dalawang matanda. Kahit sino, may inis yan, di ba? Di ba? Di ba, di ba? Lumahad ka. Anong ginagawa mo? Aray, sinabi kita tapos babatuhin mo ako. Luluhod ka o hindi? Luluhod, luluhod. Huwag mo akong saktan. Masakit? Ang sakit. Namatay na ako sa sakit. Tama na ang drama. Tandaan mo, bukas. Dapat nasa opisina ka ng maaga. Ikaw ang nangako, di ba? Sige, matanda, talo ako. Panalo ka. Pasensya na, pupunta ako. Pupunta na ako, okay. Kamusta? Ang ganda ng suot kong pangdigmaan, di ba? Tiyak na magdudulot ng kagandahan sa buong grupo ng siyaw. Ganit. Parang malaking ilaw na puno ng kulay. Alam mo ba ang fashion? Ito ay sining, isuot mo ito. Pakiramdam ko ang mga toro sa Wall Street ay dapat magbigay daan sa akin. Ang index ng Nasdaq ay dapat sumabay sa ritmo ko. Kung isusuot mo ito sa kumpanya, papalakarin kita. Sa ritmo ng aking pamalo. Ito ay tinatawag na personalidad, ito ay tinatawag na attitude, kahit na pumapasok sa kumpanya. Dapat panatilihin ang estilo ng binatilyong ito. Ngayon na, agad-agad, palitan mo. Aray. Sa totoo lang. Ang estilo ay hindi naman ganun kaimportante. Si Olan Xiaoting. Dali, kunin mo ang aking pinakamagandang suit na mukhang mabait. Ilabas mo, bilis, bilis. Huy, hindi ba ito ang aking pinsan na laging abala? Paang dragon na nakikita ang ulo. Pero hindi ang bontot. Anong hangin kaya ngayon ang nagdala sa iyo? Ang sandigan ng nightlife sa Jiangcheng. Dito sa aming maliit na kumpanya. Na ito. Sino siya? Siya ang aking nakakainis na pinsan. Si Yao Mingsuan. Simula bata pa, gusto niyang kontrahin ako, huwag mo siyang pansinin. Siya ba ang bata na inampon ng iyong pangalawang tiyo para sa iyo? Ganito, ngayon wala akong dala na regalo. Ito ang candy pa sa iyo. Maglaro ka na lang. Sampalin kita, maglaro ka na lang, huwag mong abalahin ang aming trabaho. Ikaw, maliit na bagay ka. Hala. Tara na, huwag nang pansinin ang tahol. Sino ang tinatawag mong aso? Ang tumatahol ang aso, mabuting aso hindi himaharang. Bilis, umalis ka, nagmamadali ang binatilyong ito. Nagmamadali pumasok sa trabaho. Pupunta ka sa trabaho? Maniwala ba ang lahat na ang numero unong bulakbol ng Jiangcheng ay papasok sa trabaho? O maniniwala na ako si Qin Shi Huang? Ikaw, Paano ka nakikipag-usap sa iyong kuya? Ha? Tio, Muye. Masaya ako sa puso na nakabalik ka. Kabataan, pagkatapos maglaro, magpakabait na. Mabuti iyan, dadalhin kita. Tingnan natin ang iyong opisina. CJ. Bilang panganay na anak ng pamilya Xiao na bumalik, dapat ang simula ay general manager man lang. Kailangan talaga ng independent office, kahit papaano, dapat may. Walang katapusang panoramid floor-to-ceiling window na 800 metro kwadrado. Dapat may golf putting practice area. Tungkol naman sa mga assistant. 10 tao ang simula. Oh, dumating na tayo. Ikaw na ang magbukas ng pinto. CJ. Muye, mga kabataan,
kailangan pa na maraming ehersisyo. Tingnan mo, araw-araw nasa bar ka lang. Kahit pinto hindi mo na mabuksan. Paano naman nangyari ito? Umalis ka dahil. Malakas pala ang batang tu. Ito ang workstation ko. Sa kumpanya, walang sobrang workstation. At saka, kailangan mo pa ng karanasan. Kaya magsimula ka muna bilang assistant. Atay, bumalik na si Xiaomui. Paano na tayo magmamana ng kumpanya? Huwag kang mag-alala, ako. Hayaan muna siyang maging assistant ng ilang araw. Ikaw naman, gipitin mo siya. Kapag hindi na niya kaya, babalik na lang siya. Sa pagiging mayamang binata, ang kumpanya, sa huli ay atin din. Assistant. Hoy, prinsipe ako, ang lugar na to. Hindi bagay sa aking mataas na katayuan. Hindi ka pa magaling ngayon, kaya dapat magsimula ka bilang assistant. Pero ang lugar na to, Pero ito ang pinakamagandang lugar sa kumpanya. Tingnan mo, Tak. Malawak ang view, malayo sa away ng mga katrabaho. Ang importante, dito. Ang high-risk area ng pag-alis. At isa ring pagsubok para sa iyo, Muye. High risk area ng pag-alis. Bagay to. bagay. Hindi talaga bagay. Edi palitan natin ng pwesto. Ang kumpanya, may sariling patakaran. At saka, bagong dating lang si Muye. Hindi pwedeng may special treatment. DEBA? Edi ilipat natin yung cabinet. Ang kabinet na to, mabigat, kailangan ng 4 hanggang 5 tao para buhatin. Ang hassle. Hindi na kailangan. Uy, Saan ko itatapon? sa labas, sundan mo ako. Ito ba ang trabaho? Ang dali-dali lang pala. Assistant Xiao, kailangan mong i-copy ang mga dokumentong tunang 10 beses. Para sa meeting mamayang hapon. Meron ng KBA? Wala akong hindi kayang gawin. Ako, ang ganda ng hairstyle ko. Matagal nang sira ang printer na ito. Nagja-jam at naglalagpak ng tinta. Hindi ba sinabi sa iyo na nagpakuha sa iyo? Ang lakas ng loob niyong humarang sa amin. Okay na. Nako, ang galing ng anak ko. Mula sa opisina hanggang sa printer. Mukhang ayaw talaga nila akong magtrabaho. Swerk, ayoko rin magtrabaho. Anak, sumama ka na lang sa akin at magwaldas tayo ng pera. Ang yaman ng lolo mo, hindi natin mauubos kahit 300 taon. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, gusto ko magtrabaho. Hay naku, Xiaomui, pinapatawag kita. Para sa meeting ng alas 3 ng hapon. Bakit walang tao sa conference room? sabi ko alas 4, sumagot ka ng yea. Tang asterisk MO. Alas 3 ang ibig kong sabihin. Et Zaka, bakit mo dinelete ang file na sinabi kong i-delete mo? May tubig ba sa utak mo? Naku, nakikinig ka ba sa sinasabi mo? Grabe, parang hindi nag-develop ang utak mo. Tumahimik ka. Hindi mo magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Walang kwenta ka. Ang buhat ka o. Kung susubukan mong guluhin sa Xiaomui ulit, hindi lang buhok mo ang mapuputol sa susunod. Hintayin nyo lang ako. Honey, bakit mo ako tinutulungan? Wala lang, trip kayo lang. Hindi mo ba talaga ako gusto maging tatay mo? Pwede naman, lalo na't ngayon. Sobrang concerned ka sa akin, kaya magiging mabait ako. At papayag na maging tatay mo. Ano sa tingin mo? Parang nanalo ka sa loto, di ba? Hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon ah. Itago mo na lang yung pagkakataon mo para sa New Year. Ano ba? Ang daming gustong maging anak ko dahil sa ganda at charm ko bilang tatay. Pangarap ng marami ang maging anak ko. Kapag may nang-api sa'yo, sabihin mo lang pangalan ko. Alice Naako. Hindi pa ako tapos. Unlimited allowance. O kaya, palitan mo na lang apelyido mo at maging siyaw ka na. Hinihintay kita, anak. Wala ka bang respeto sa isang gwapo, charming,
At mabait na tatay na tulad ko. Na willing kang tanggapin bilang anak. Sa wakas, tapos na ang trabaho. Basta't nandito si Muye sa kumpanya. Kapag naging general manager ako, ibibigay ko sa'yo ang kumpanya ng nanay mo. Ito ay para sa'yo. Sige. Kaya pala. Ito ang dahilan kung bakit ka nanatili sa tabi ko. Nabali ka, BA? Bakit bigla kang nagsipag magtrabaho? Ingatan mo ang pananalita mo, young master. Ako ay may mataas na pangarap. Kapag ako'y seryoso, natatakot ako sa sarili ko. Kapag nagtatrabaho, parang hayop ang sipag ko. Balak mo bang sirain ang computer at hindi na pumasok? Bakit mo ako iniisip na ganoon kabastos? Sasabihin ko sa'yo, ang pangarap ko ay maging pinakamakapangyarihan sa kumpanya. Maging general manager na pinag-uusapan ng lahat. Magpahinga ka na lang. Kahit gawin mo ang ET at sirain mo ang lahat ng CEO ng kumpanya, hindi mo pa rin mahahanap ang pinto ng general manager. Bakit mo ako minamaliit? Sasabihin ko sa'yo, may plano na ako para makuha ang proyekto ng kumpanya. Halika. Boss Lin, ibigay ang proyektong ito kay Ming Chuan. Huwag kang mag-alala. Oo. Si Muye ba ang nag-ampon sa maliit na batang yon? Balita ko, si Muye ay masipag na ngayon sa trabaho. Dalhin mo ako para makita. Hindi pwede. Ang tatay ko ay naglalaro sa kabilang meeting room. Isayas 5. Halos mag-apoy na ang keyboard niya. Walang makakapigil sa kanya para makakuha ng 5 kills. Si Boss Chiao ay napakasipag na tao. Paano siya nagkaroon ng ganitong anak na walang kwenta? Ngayon, ako ang magdidisiplina sa kanya para kay Boss Chiao. Bibigyan ko siya ng leksyon. Si Muye ay talagang walang modo. Tara, puntahan natin siya. Nahuli kita, Encantada. Bakit ang kasarap ng kamay mo? Sa gabi, alagaan kita ng mabuti. Encantada. Bakit may balbas ka? Alam ka una, masyado kang malandi. Pilya. Walong haya. Anong ginagawa mo, tatay? Si Boss Chiao ang nag-utos sa amin. Alis na kami. Vice President Xiao. Kahit si Xiao ay walang kwenta, kumpara sa inyong mag-ama. Parang bata lang siya. Ito ay aksidente lamang. Kung ganon, ang proyektong ito ay hindi na kailangang ibigay kay Xiao Ming Chuan. Lin Boss Lin, tatay. Tanggang. Hindi ka man lang nagpakita ng pagmamahal sa babae, pero ang tatay mo ay nagpakita ng sobrang pagmamahal sa kanya. Kayong dalawa ang may pakanan nito. Xiao Muye at ikaw din, maliit na hayop. Papatayin ka o kayo. Tengen. Tiyuhin, siguro. Ayaw mo rin namang malaman ni Xiao Ming Xuan. Ang paglalambing sa sariling ama. Na kumalat sa buong kumpanya, di ba? Muye. Tiyuhin, bigyan kita ng Rolls Royce, kalimutan na natin ito. VWA? No. ADE. On Premium Membership Card in Heaven and Earth. Baduy. Private Villa SA Xiangsan, kamusta? Ang lugar na iyon ay mataas ang privacy, bagay sa mga party mo. Masyadong mababaw. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang isang playboy na ayaw maging presidente ay hindi magandang playboy. Gusto ko. Ang proyekto ng kumpanya. Akala mo ba madali lang ang mga proyekto? Ikaw na isang basurang puro kain at laro lang ang alam. Kung gusto mong patunayan ang sarili mo, di tiyuhin. Ay susuportahan ka. Ang proyekto sa East City Integrated Development, ipapasa ko na sa iyo. Magandang proyekto iyan ay. Sige, kung maganda ang pagkakagawa ko sa proyekto. Gusto kong maging general manager ng kumpanya. Sige, pero kung hindi mo magawa ang proyektong ito, sa huli, uwi ka na lang ng tahimik. CJ, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na business genius. Tara, Tian. Atay, binigay mo talaga sa kanya ang proyekto? Hindi ba parang binigyan mo siya ng pagkakataon para bumangon? Ang proyektong iyon ay isang malaking problema. Zixia umuwi lang. Ang playboy na puro kain at laro lang ang alam. Anong magagawa niya? Pero yung babeng zitsian-sian.
ay hindi ordinaryo Ikaf, alamin mo ang background niya. Bakit ang daming problema sa proyektong ito? Maliwanag na pinaglalaruan lang nila ako. Bakit ka nagtatrabaho na sa proyekto ng kumpanya? Meron ka bang masamang balak? Ganyan ka mag-isip sa akin, bigla na lang akong nagbago, hindi ba pwede? Ang pagbabalik loob ng isang tampalasan ay higit pa sa ginto, naiintindihan mo ba? Maliit na bata, ang talino mo, ang ganitong maliit na proyekto para sa'yo. Ay parang isang simpleng bagay lang, di ba? Hindi ako marunong magbasa. Sige, kung ayaw mong tulungan ako, sabihin mo na lang. Hindi marunong magbasa. Ang talino mo, paano ka hindi marunong magbasa? Hindi itinuro sa bahay pangalagaan ang mga yan. Hindi kita matutulungan. Okay lang, ang ganitong maliit na proyekto para sa akin. Ay napakadali lang, huwag kang mag-alala. Yelal, gusto mo bang matutong sumulat? Pwede kitang turuan. Pui BA? Halika. Ito ang pangalan mo, Tian-Tian. Ito ang unang beses na isinulat ko ang sarili kong pangalan. Sige, mag-practice ka na sa sulat sa tabi. Ang tatay mo ay magsisimula na ng malaking proyekto. Hoy, Lao Zhang. Tito Zhang. Ako si Xiaoye. Hoy, Atsu. Kapag tulog na, saka lang siya mukhang bata. Tapos na, kahit medyo magaspang pa, pero siguradong sapat na para mapahirapan ang mga matatandang slayang yon. Tara, pumunta tayo sa kumpanya, ginising nila ang isang natutulog na lobo ng Wall Street. Akala ko hindi mo matatapos ang proyekto. At uwi ka na lang. Hintayin niyo ang young master. At mabibigla kayo sa kanyang ipapakita. Ano ang nangyari? May virus. Sa tingin ko, hindi virus yan, kundi wala talagang nagawa ang young master. Kung wala kang kakayahan, huwag mong pangakuan ang hindi mo kaya. Hindi lugar para maglaro ang kumpanya. Huwag kang magpanik, bigyan mo akong 10 minuto. May backup ako sa bahay, kukunin ko. Ikaw ang humawak sa kanila. CJ, Ang oras ng Board of Directors ay napakahalaga. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Kahit dalhin mo pa, isang walang alam na playboy lang ang makakagawa ng magandang plano. anong nagmamadali? Sinabi ko na sa loob ng 10 minuto. Ibibigay ng anak ko ang ifese. Ang plano ko. Sulit na sulit ang 10 minutong paghihintay. Tabi. Sa totoo lang, hinahangaan kita. Anong makukuha mo sa pagtulong kay Xiao Muye? Tumigil ka. Basta huwag mong ibigay ang USB kay Xiao Muye. Pagkatapos ng meeting, itong kasunduan sa paglipat ng shares ay mapapasayo na. Bailey ka. Ito ang kumpanya ng nanay mo ha. Ang kondisyong ito. Ano sa tingin mo? Sige, payag ako. 10 minuto na ang nakalipas. Nasaan na ang plano mo? Mukhang niloloko na naman tayo. Nitong si Xiao na walang kwenta. Ano ba yung pagmamadali mo? Pag may tiyaga, may nilaga. Baka traffic lang, aba ginoong barya. Munting bata, sana dumating ka. Ang reputasyon ng tatay mo ay nasa kamay mo na. Lampas 10 minuto na. Wala kaming oras para sa kalokohan mo. Talagang, Xiao, itong ginagawa mo ay mahirap paniwalaan.
Walang kwenta talaga. Hi. Madaling baguhin ang mundo, pero hindi ang ugali. Basura ka talaga. Hindi ka talaga magbabago. Dapat nga. Ibigay na lang natin ang proyekto sa may kakayahan. Hindi masayang ang oras ng kumpanya. Ano ba alam ninyo? Pagdating ng ifesi ng batang yan, ako mismo ang sasampal sa inyo. Kailan ba lalabas ang plano ni Xiao? Wala na kaming oras para maghintay. Gumawa ako ng plano. Ano Zilby nun? Wala namang file, kahit anino wala. Ay sa pagpresenta ng plano, puno ng butas. Parang laro lang sa kanya. Sino ang magtitiwala na ibigay sa kanya ang proyekto? Sayang lang oras sa mga walang kwentang salita. Alis na kami. Hoy, hintay pa. Hindi pa dumarating ang bata. Munting bata. Month. Muye. Huwag ka nang maghintay. Anong ibig mong sabihin? Kanina, nakasalubong ko si Chan Chan sa labas. Nasaan na siya? Umalis na siya. Anong ginawa mo sa kanya? Xiao Muye, ilang taon ka na ba? Pinaglaruan ka lang ng batang yan. Sa mga laro niyong mag-ama. Seryoso ka, PA? Normal lang na umalis siya. Ayaw lang niyang makisama sa kahihiyan mo. Hindi siya pwedeng umalis. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Simple lang. Binigyan ko lang siya ng transfer agreement ng kumpanya ng nanay niya. Transfer agreement. Ano? Haha, sa harap ng pera, isang maliit na babae lang siya. Paano niya isasantabi ang kumpanya ng nanay niya para sa isang tulad mo? Isang walang kwentang tao. Totoo naman. Hindi ako kasing importante ng kumpanya ng nanay niya. Hindi natapos ang proyekto. Ikaw na rin, mag-impake ka at umalis ka na. Bahala na. Una pa lang, ang proyektong ito ay para sa kanya. Hindi ko kailangan ang trabahong ito. Simula sa pool, puro problema lang ang dala mo sa Xiao Corporation. Muye. Kung hindi mo matatapos ang proyektong ito, umalis ka na lang. Ayon sa kasunduan, umalis ka na sa kumpanya. Sayang lang ang oras. Aalis na ako. Hito on USB MO. Ano ba yan? Date? Hindi mo ba sinabing hindi siya darating? Bakit ka nakpanik? Ano naman kung dumating? Gusto kong makita. Anong magandang plano ang maibibigay niya? Bakit ka bumalik maliit? Isang gabi mong pinaghirapan ang plano, tapos susuko ka lang? Bobo ka, BA? Bigyan mo ako ng 5 minuto. Kung hindi kayo ma-impress ng plano ko, ako si Xiao Mue. Alis na ako sa Xiao Corporation at hindi na ako babalik. Hindi na ako tatapak sa Xiao Corporation. Tian Chan, hindi mo na kailangan ang kumpanya ng nanay mo? Kaya kung kunin ito kahit wala ka. Ang problema sa proyekto sa silangan ng lungsod ay dahil sa mga lokal na residente. Masyadong mataas ang inaasahan sa proyekto. Tungkol sa property rights, nakahanap na ako ng solusyon. Ito ang aking plano. Plano 1. Ang galing. Napakagaling. Xiao, ibang tao ka na talaga. Ang lalim at lawak ng plano mo at ang pagiging makabago. Lampas sa inaasahan. Talagang kahanga-hanga. Ang solusyon sa problema sa property rights ay paang nasa textbook. Vice President Xiao. Mukhang may magiging successor ang pamilya Xiao. Si Muye ay talagang nagbigay sa atin ng malaking sorpresa. Isang napakalaking sorpresa ang report na ito. Pag-aalan namin ng mabuti at itataguyod ka agad, tatay. Paano niya nagawa yon? Ay, si Muye talaga, malaki na ang ipinagbago. Kung walang problema ang aking plano, edi ako na ang general manager. Kaya sa susunod, magtrabaho ka ng maayos. Kung isang segundo ka pang nahuli talagang, mababalot ako ng balita alis. Magaling ang performance. Siyempre, tingnan mo kung kaninong tatay. Akala ko hindi ka na darating. Fake it hindi AKO darting? Alam ko, tinutulungan mo ako dahil gusto mong mabawi ang kumpanya ng nanay mo. Isik siya Hongshan. Binigay na sa iyo ang kumpanya, bakit ka pa pumunta? Ikaw ang tatay ko, naniniwala ako sa'yo. Visit ka. Maganda ang ginawa mo ngayon. Lolo, alam mo na ang galing ko.
Dati ayaw ko lang talagang kumilos, pero ngayon seryoso na ako. Madali lang ang ganitong maliit na proyekto, ay. Ako na ngayon ang general manager ng kumpanya. Mukhang hindi dapat purihin, nagwawala na naman. Napatunayan mo na ang iyong kakayahan. Ipapasa ko na ang mga pangunahing gawain ng grupo. Ay lolo, hindi ba? Humihinga pa lang ako, pagbibigay ng kapangyarihan, di ako pa rin. Aray, aray. Sa sangayong kabiye. Sang-ayon ako. Anak, ang lakas mo naman. Mabubugbog ang buto ko. Siya umuye, siya umuye. Ikaw na buwisit na bata, may katapat ka rin, talagang may kapalit ang lahat. Six, umalis ka na at maghanda. Babalik na tayo sa palasyo. Chan, ang paglilipat ng shares ng kumpanya ng nanay mo. May isa pang huling proseso. Malapit na itong maibigay sa'yo. Sige. Nakakainis, talagang nakakainis, hindi ba't yung bata? Umalis na? Bakit bumalik pa siya? Tumahimik, wala namang silbi ang ingay ngayon. Naging kampante tayo, hindi natin inasahan. Nazik siya o Hong Yuan. Talagang magbibigay ng kapangyarihan sa taong ito. Tatay. Kung talagang ipapasa sa kanya ang mga pangunahing proyekto ng kumpanya. May pwesto pa kaya tayo sa kumpanya sa Hinahara? Nakipag-ugnayan ako sa 2 kriminal mula sa S District ng Myanmar. Si Chiao Muye at ang maliit na batang babae. Yang Master Xiao, mukhang masaya kan gayon ah. Oy. Anong grupo mo? Gusto mong ma-hold up, hindi mo ba alam? Kung sino ako? Ang titulo kong number 1 playboy sa Jiangsheng, walang kwenta ba yon? Kung may utak ka, umalis ka na, huwag mo akong abalahin sa pag-uwi ko para sa anak ko. Huwag kang magsalita ng magsalita. May nagbayad para patayin ka at ang maliit na batang yon. Kakalabas lang namin sa S District. Sakto, pampractice kayong dalawa. Kayong dalawa lang, mukha naman kayong mga siraulo. Sinong tinatakot nyo? Gustong-gusto niyong mamatay? Handa ka na? Seryoso pala. Jianchan, tulong. Papatayin na kami. Jianchan, sila yon, grabe mang terror. Kaya mo bang talunin tong dalawang malalaking lalaki? Kung hindi, tactical na retreat muna tayo. Sino BAKO? Ang Great Demon ng S District na si Chanchan. Naku, Ziyangga, bakit nandito siya? Bakit mo di sinabing anak mo siya? Di naman kayo nagtanong. Guang tu dao ba? Bakit kayo nakalabas? Sister Chanchan, malaking pagkakamali to. Hindi ko alam na tao mo pala sila. Uun ka, nadaan lang kami, talagang nadaan lang. Alis na kami ngayon din, pakiusap, huwag mo kaming saktan. Baka kaming hangin, palampasin mo na kami. Anak sa district. Gaano ba kalakas talaga ang pwesto mo? Sino ang nag-utos sa inyo? Sasabihin ka o, Zik Xiao Hongshan. Siya ang nagpalabas sa amin at binigyan kami ng malaking pera. Papatayin ka at siyang Master Chiao. Isang flip lang, nawalan na ng malay. Anak, ang lakas. Nang daliri mo, parang hydraulic press. Dalan Nayo. Opo, Zik Xiao Muye. Malamang patay na to. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Karapat dapat kang mamatay, hahaha. patay na ba? Na-deliver ng maayos ang order. Tito. Ang galing mong tito. Para lang sa konting yaman, kaya mong patayin ang sarili mong pamangkin. Hindi, Muye, makinig ka muna sa akin. Wag na. Tawagin ang inspection team, nag-hire ng hitman, nakipagsabwatan sa mga wanted. Patunay na malinaw. Oo. Ano yan? Oy. Tian, salamat sa'yo. Nalutas na ang problema. Kukunin ko na ang kumpanya ni nanay. Anak. Pag nakuha mo na ang kumpanya, ano ang balak mo? Gagantaye kayo. Oy, Zizian pala, tu. Bakasyon ba ngayon sa Juvenile Hall? Mahal. Ano pa bang sasabihin sa isang batang kalye? Hindi ko alam kung ano ang inisip ng ete mo noon. Nagdadala lang ng kahihiyan sa pamilya Su. Paalisin mo na siya. Nadudumihan ang karpet namin. Ikaw. Ano ka, Diane?
Ganyan ka rin Nunes Akin. Kung kaya mo saktan siya, kaya mo rin akong saktan. Ano ba talaga ang gusto mo? Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Panaginip lang yan. Amin ang kumpanya, hindi namin ibibigay sa'yo. Wala kang kahit porsyentong pagmamayari sa kumpanya. Walang kinalaman ang kumpanyang ito sa'yo. Sinong nagsabing wala ako? Imposible, yan. Peke. Tiyak na peke yan. Paano ma-acquire ni Bosk siya o ang sukor? At ibinigay pa sa'yo. Nagpalsipika ka. Alam mo ba kung sino ang pamilya Chiao? Peke ang dokumento, tatawag ako ng pulis. Dilat ang mga mata nyo at tingnang mabuti. Legal at wasto ang mga dokumento ko. May bisa sa batas. Totoo pala, paano nangyari yon? Ano naman kung tutu? Minor ka pa, hindi mo maaring mana ang kumpanya. Kami ang iyong legal na guardian, kami ang mamamahala ng kumpanya. Pag nagnegatibo, 18 ka na. Hindi. Baka hindi ka pa nga makaabot sa pagtanda. Hindi kayo ang guardian ko, may ama ako. Hindi mo naman siguro, sa kalsada. Kumuha lang ng basurero at ginawang ama. Hindi basurero ang ama ko. Site si Omie ang ama ko. Ha ha ha. Nababaliw ka ba sa bahay ng mga bata? O nagugutom ka at nagkakaroon ng guni-guni? Siya umuwi. Siya ang pinakamakapangyarihang prinsip sa Jiangcheng. Ano, kabia? Isang galing lang sa bahay ng mga bata. Nangangahas ka pang makipag-ugnayan kay Chiao. At sinasabi mo pang tatay mo si Chiao. Wala na bang nagtuturo sa'yo dahil patay na ang nanay mo? Nagkakalat ka na ng kasinungalingan. Ano, Kabie? May karapatan ka bang husgahan ang nanay ko? Itong hampas na ito para sa inyong mga walang pusong traidor. Hindi pa man lamang lumalamig ang katawan ng nanay ko, agad-agad ninyong kinuha ang kanyang kumpanyang pinaghirapan niya ng buong buhay. Itong hampas na ito para sa inyong mga malupit at walang puso. Inabuso at pinalo ako at itinapon sa bahay ng mga bata noong bata pa ako. Mas mabuti patayin mo na ako, kung hindi ay sasabihin ko kay Chiao, na nagkukunwari kang anak niya at ipapapatay ka niya. Parang may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Xiao. Bakit ka nandito? May impostor dito. Sinasabi niyang anak mo siya. Tari. Ay naku, aking mahal, sa wakas tinawag mo rin akong tatay. Paano ito nangyari? Chiao, ikaw paano ito? Anak, sinaktan ka ba nila? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanila. Xiao. Hindi namin alam na si Chanchan ay tunay na anak mo. Bulag ang aming mga mata. Mababa ang aming mga bibig. Mga bulag kaming hayop. Sian, pakiusap, kausapin mo si Chiao. Patawarin kami, huwag mo kaming pansinin. Kayong mga walang hiya. Nangangahas pa kayong humingi ng awa sa aking anak. Xiao. Siyaw, ikaw pa nagpapawag siya doon. Kayong mga hayop, itinapon niyo siya sa bahay ng mga bata. Alam ba ninyo kung paano mabuhay ang isang bata? Sa lugar na yon, Chiao, kami, aminin namin ang aming pagkakamali. Sige na, kami ay kamag-anak ni Chanchan. magkakamag-anak pa kayo. Si Tiantian ay aking anak. Ano ang kinalaman nyo? Kapag ipinadala kayo sa hukuman, huwag niyong kalimutang huminga. Opo. Anak, samahan mo akong umuwi para kumain, ha? Nakuha mo na ang kumpanya ng nanay mo ngayon. Yung batang lalaking si Muye, mukhang nasa tamang landas na rin. Yung pinagkasunduan nating trabaho noon, masyado mo pang na-overperform. Sabi ko sa'yo, madali lang. Young Adoption Agreement, pwedeng cancel ahin anytime. Sige. Ikaw at ako. Aalis na ako. Walang utang na loob. Ginamit mo lang ako tapos tatakbo ka, hindi man lang nagpaalam, akala mo ba? Itinuring kitang tunay na anak. Hoy maliit, hindi ka pala umalis. Bakit ka yumiyak? Hindi ako umiiyak, okay? Ang dumi-dumi lang kasi ng kwartong ito. Hindi ba? Pumirma ka ng cancellation agreement. Kinuha mo yung kumpanya ng nanay mo.
Tapos lilipat ka na lang para mag-enjoy sa buhay. Yung dokumentong ito ba? Nandito. Ayaw kong tingnan, siguradong cancellation of adoption yan. Hindi ako pipirma, kahit mamatay pa ako, hinding-hindi, wag ka nang umasa. Ako pa rin ang legal mong tatay habang buhay. Bakit hindi mo tingnan kung ano talaga ito? Ito ay yung kumpanya ng nanay mo, ako ang magmamaneho. Ikaw muna ang bahala. Pagtanda ko ibabalik mo sa akin. Anak, alam kong naiisip mo pa rin ang tatay mo. Di ba? Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang aking maladyos na talento sa negosyo. Para pagandahin ang kumpanyang ito, gawin itong number 1 sa Genshin. Hindi. Sa buong bansa, sa buong mundo. Sige tatay, kapag hindi mo nagawa, babaliin ko ang mga binti mo. Sige, baliin mo ang mga binti ko.